Hello guys, nandito nga pala kami ngayon sa Alaminos, naghihintay ng sasakyan na Victory papuntang Baguio. At La Union na nga pala itong lugar na ito, paakyat na ito papuntang Baguio. At bandang tanghali na nga pala ito guys, nung kami ay nagbibiyahe, gawa nga ng anong oras na rin kasi kami nakaalis sa Alaminos. At kung papansinin ninyo, medyo makulimlim kasi nga nag-umpisa na ang tag-ulan nung kami ay pumunta sa Baguio. Bali nga itong araw na ito sa aming pagpunta ng Baguio, may parte na lugar na mainit, meron din yung ulan, at hapon na rin nga kami nakarating dito sa Baguio. Kasi nga may mga ginagawang kalsada na traffic din kami. At ito nga guys, dito kami sa harap ng SM dahil dito namin sinalubong yung isa kong kapatid. Kasi nga dito kami magkikita dahil nga malapit lang dito yung aming tutuluyan na hotel. At para na rin nga may ayos namin ang mga gamit namin doon sa aming tutuluyan at para na rin makapahinga. At ito nga, at pagkatapos namin nilagay ang aming mga gamit at nakapagpahinga ng konti ay lumabas na kami papuntang SM dahil nga malapit lang yung SM sa tinutuluyan naming hotel. At para makakain na rin ng hapunan. At syempre nga habang nag-iikot-ikot na rin kami dito sa SM ay naghahanap na rin kami ng aming makakainan. At ito nga habang naglalakad nga kami ay nakita ito nila mama at papa. Ayan, nagpa-picture muna dito sa photo booth. At ito nga, nakahanap na rin kami ng aming makakainan. At syempre pagkatapos namin kumain, lumabas naman na kami sa SM at punta kami sa night market. At habang kami ngayon naglalakad, nakita namin ito si Green Shoulder. At dahil nga medyo maaga pa nang kami ay pumunta dito, ayan, naka-ready pa lang yung mga gamit nila dahil hindi pa nga pwede sila mag-open dahil nga may mga dumadaan pa kasi may oras ng pagtatayo nila yan. Kaya dito muna kami punta sa kabila, dito sa mga kainan. At dahil nga katapos lang namin kumain, nag-ikot-ikot na lang kami dito kasi busog pa nga kami. At pagkatapos nga namin umikot, ay lumabas na kami at ito nga, nakapwesto na sila at yung iba, nag-uumpisa pa lang mag-ayos ng kanilang mga gamit na ibebenta. At may manabili din kaming mga damit. At pagkatapos nga namin namili ay bumalik na rin kami sa aming hotel dahil nga para makapagpahinga na rin dahil maaga pa kami bukas dahil gagala kami bukas. At ito nga maaga rin nga kami nagising dahil nga kailangan din namin maagang makasakay dahil dito nga sa Baguio ay pagmabandang alas 8 traffic na din kaya dapat makasakay na rin ng maaga para hindi kayo abutan ng traffic sa gitna ng kalsada. At ito nga pala, papunta nga pala kami sa Strawberry Farm. Bali nga itong pagpasyal namin sa Baguio para ito kanila kambal do sa pamangkin ko kasi nga sila na lang hindi pa nakakapunta ng Baguio. Kami, ilang bisis na kami nakapunta ng Baguio, yung mga kapatid ko, sila mama, ganyan. Pero sila kambal kasi hindi pa sila nakapunta ng Baguio. Kaya itong pagpasyal namin sa Baguio ay para sa kanila. At dahil din nga summer vacation, halos hindi rin naman sila nakapasyal dahil nga ando lang din sila sa bahay, nakakulong, puro cellphone, ganun, TV, ganun lang ang kailangang ginagawa. Magpapasukan na ulit. Kaya ito, ginala namin sila, pinasyal sila sa Baguio. Ayaw naman daw nila sa Manila dahil nga mainit din daw doon at saka nakapunta na rin sila ng Manila. At alam niyo ba guys, isa sa nagustuhan ko dito sa Baguio ay yung kanilang sasakyan na jeep at saka taxi kasi yung kanilang mga jeep ay malinis at saka colorful, hindi siya mausok at hindi maingay di tulad yun sa Manila na maingay tapos ang kapal-kapal pa ng usok. Dito ang ganda ng kanilang jeep, 'di ba? Magandang tignan sa mata. Tapos yung kanila namang taxi, may patakaran sila na hanggang 4 lang talaga ang isasakay. 'Di ba? Marunong sila sumunod sa batas nila. At ito nga guys, habang inantay nga namin iba namin kasama kasi nasa kabilang sasakyan sila dahil hindi kami magkasya. Ito, nag-ice cream muna kami dito. Ayan.
At habang hinintay nga namin sila mama, ayan, dito lang muna kami. Tamang tingin lang muna sa tanawin na napakaganda. Diba? Ang ganda-ganda. Daming strawberry guys, oh. Hindi tayo maputik. At dumating na nga mga kasama namin. Kaya nga, punta na kami kung saan yung pila na papasok dyan sa, sa may strawberry farm. At yan nga, pupunta nga kami para matry din mamitas ng strawberry. At ito nga guys, napatigil si Papa kasi meron siya nakitang maliliit daw na kamatis. At natutuwa nga siya guys, so kasi ang dami-daming bunga. Pero may tawag sa ganyan guys, hindi kamatis. At yan nga, binibinta nila yan doon sa taas. Ito guys, ang laking strawberry na nakuha ko. Dami ditong may hinog. Pero sabi nila, pag ipang biyahe, ang kukunin daw, wag daw yung hinog na, yung pahinog pa lang daw. Para, daw, hindi daw masira. Yun, may nakita ko. At ito nga sila kambala yan. Tamang picture lang muna bago sila mag-pick ng strawberry. At ayan din si Papa, tamang video-video lang din habang kumukuha din siya ng strawberry. Ayan. At ito nga guys, papakita ko sa inyo yung bulaklak ng strawberry. Ayan guys, oh, ang ganda oh. Ang cute nila. Bali guys, meron pang kulay pink na ganyan. Yan pala guys yung bulaklak ng strawberry bago siya bumunga. At ito nga pala guys yung aming mga nakuha na strawberry. Ayan. At ito nga guys, oh, meron silang tinuturo na bagong pasyalan daw. Ayun oh, yun sa tuktok ng bundok. Bagong pasyalan daw yun guys. Hot pepper? Anong hot Cherry tomato. pepper? Cherry ito. Baka akala mo cherry yan, hot pepper yan. Bumili na rin nga kami guys ng isa at matikman din namin kung anong lasa. At ayan nga, bumili na rin kami ng mga pasalubong para sa mga kamag-anak, ganyan, mga kakilala, ayan. Dito na rin kami namili-mili. At ayan nga, pagkatapos namin nga kumain at namili ng mga pangpasalubong, ayan, babalik na ulit kami muna sa hotel na aming tinutuluyan para yung mga pinamili namin, ihatid namin dahil para wala kaming bitbitin sa aming susunod na gala. Kaya ayan, uwi muna kami at kakain na din ng para pananghalian. Tapos tsaka ulit na mag-go sa susunod na gagalaan. At ito nga guys, nag-aabang na naman ulit nga kami ng sasakyan ng taxi. At yung kasama pala namin ay nauna na. Nag-aabang na naman nga ulit kami ng sasakyan na taxi. At alam nyo ba guys, kailangan talaga dito kapag pupunta ka, meron kayong sariling service para nga hindi na masayang yung oras na sa kakaantay ninyo ng mag-antay pa ng sasakyan, 'di ba? Meron nga pala ditong mga taxi na nag-rent, lang 3,000 maghapon na yun na igagala nila kayo sa mga pasyalan dito sa Baguio City. Kumbaga 14 na lugar na pasyalan dito sa Baguio, ipapasyal nila kayo. Tapos kung halimbawa sa isang lugar meron kayong napuntahan na doon at ayaw nyo ng mapuntahan yun, magbibigay sila ng isang pasyalan na hindi nyo pa napupuntahan at yun ang pupuntahan naman ninyo. Maganda yun guys, pero huli na namin nalaman yun eh. At itong susunod na aming pupuntahan nga pala ay itong bagong pasyalan dito sa Baguio, itong Dragon Treasure. At ito nga, maulan nga dito nung kami ay pumunta. Ayan, at kung makikita nyo pa nga, hindi pa nga talaga gaanong tapos at
going construction pa rin siya. Ito nga pala yung pagkuhanan ng ticket, yung pag magpaparegister ka. At saka may ibibigay din sila sa inyo na payong bawat isa. Tapos pagkatapos nyo ng nakakuha ng ticket, bababa kayo. Tapos ito, pupunta kayo dito para ayan, kukunin na yung ticket at pipila lang kayo doon at hintayin ninyo yung sasakyan na maghahatid sa inyo pa punta doon sa taas. Alam niyo ba guys, nung pagdating nga namin dyan kanina, hinahanap namin yan, yung dragon treasure. Kasi wala talaga kaming makita. Kasi nga, grabing ang kapal ng ulap talaga kanina. Tapos, asan kaya yun? Saan kaya yun? Sabi namin ganoon. Tapos, ito, nung nandyan na kami nakaupo, na pumipila, nagaantay, ayun, nakita na namin. Andyan pala. Kasi nga, tapos ang dami palang mga building na nakatayo dyan. Ang kapal kasi ng ulap kanina At ito nga guys, maganda siya dito sa harap. Diyan sa loob, marami na rin talagang parte na magandang papicturan. At ito nga guys na aming ikutin, meron din siyang underground. Maluwang din yung nasa ilalim niya at nagkataon na nga naman na nung bumuhos yung ulan ay nasa ilalim kami. Kaya ayun, nakasilong din kami doon. At alam niyo ba guys, malaki-laki pa ang kailangang tapusin dito. Mga mga 2 taon, 3 taon, mga ganon, or depende. Kasi ang luwang pa nito guys sa likod. Ang laki pa nung parte na kailangang tapusin. Pero malaki na din yung part na natapos na din na Mahaba na rin yung pwede mong paglakaran dito. madulas din kasi dito dahil nga sa bato-bato din kasi yung mga tinatapakan. Kaya mas maraming oras na naghintay kami na hihinto yung ulan kaysa yung oras namin na maggala-gala na magpicture-picture ganyan. Pero naikot naman namin yan. Yun nga lang hindi gaano katagal kasi nga umaambon na rin kasi nung medyo dumating kami diyan. Tapos yung nga umulan na din. Marami na rin sumakay sa van at marami na rin naunang mga bumaba at kami rin nga sabi namin bababa na din kami dahil nga sayang din yung oras namin at hahanap na lang ng paggagalaan pa dito, 'di ba? At yun nga lang guys, pagbaba namin, tumigil naman yung ulan tapos medyo umukay na yung panahon pero sabi namin okay lang at least nakapunta na kami. At ito namang Burnham Park ang sunod naming pinuntahan. At ito nga guys, andito kami ngayon sa Burnham Park. Dito naman kami ngayon guys, gagala. At ayun nga guys, so tanaw na tanaw ang SM, 'di ba? Pwede naman siyang lakarin hanggang dito At yan nga guys, ang gandang tignan na nag-enjoy yung kambal. Susubukan din sana nila kambal magbike kaso nga dahil nga marami na ding tao, wag na lang yung mga bike nga na doon na 'di ba may mga tatluhan. Subukan din sana nila kambal na magbike, ayun hindi na lang. Kaya ito guys, dahil nga paggabi na din, ito punta kami sa yung sikat na restaurant dito sa Baguio. Itong Good Taste Coffee and Restaurant. At dun nga sa napanood namin sa mga nagvlog, palaging maraming tao. Kaya nga ito guys, nung pumunta nga kami, grabe, pagkahaba talaga ng pila. Kaya ayun, umatras na lang din kami. Naghanap na lang din ng ibang makakainan dito.
At pagkatapos nga namin kumain, ito, punta kami dito sa palengke at namili kami ng mga gulay. At konti na lang din pala yung mga tao kasi pasarado na rin sila kasi mag alas 9 na rin nung dumating kami dito eh. Pati yung mga nagtitinda, konti na lang din yung mga nakabukas. Yung iba pasarado na, yung iba nakasarado na. At kinabukasan nga ay gumala nga ulit kami at ang una nga naming pinuntahan ay ang Mounts View Park. At grabe nga guys, natuwa nga ako dito nung punta kami sa Mounts View Park kasi grabe ang dami ditong mga halaman na ang gaganda, lalo na yung mga nagbubulaklak. At pati rin nga si mama ko, tuwang-tuwa siya kasi nga pares kaming plantita at bumili rin nga pala siya ng mga halaman dito dahil itatanim niya raw dun sa bahay yung pwede sa init. At ito nga guys, at ang sunod naming pinuntahan ay ang Bamboo Sanctuary. At pagpunta ka dito guys, walang entrance fee, kundi donation lang kung magkano lang ang gusto mong ibigay. At ang lamig dito pagpunta kayo guys, at grabe ang luwang nito hanggang sa may baba. Ang ganda nito guys, at makikita mo rin dito yung mga iba't ibang klaseng size ng mga bamboo. At ang lamig dito, tapos yun nga maingay siya, ang daming mga ibon. Maganda dito guys pag napuntahan nyo dito at ang daming mga pasikot-sikot dito. May paakyat, may pababa, ganon. Dito ako galing. Hindi na natin pupuntahan yun dun sa taas. Dito na tayo kasi tinatawag na ako eh. At uwi na daw kami. Nilipat na naman kami ng pasyalan. Yan. Pagkatapos na dito sa mansion ng picture, dito na kami sa kabila, sa right part, katabi, tapat lang ng At ito nga guys, bumalik na kami sa aming hotel na tinutuluyan para kunin na ulit yung aming mga gamit at kami ay uuwi na nga. At ito nga guys, dito na kami sa terminal ng Victory at grabe guys, ang daming mga pasahero. At dito na pala guys nagtatapos